Rodante Marcoleta. Siya ay naging congressman bilang representative ng Alagad Party List ng 3 terms o 9 years at 3 terms din bilang representative ng Sagip Party List bago mahalal bilang senador noong 2025. Sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na ipinasa sa COMELEC matapos ang 2025 elections, nakasaad na 112.9 million pesos ang kanyang nagastos sa kampanya at wala siyang natanggap na donasyon. Pero sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, nasa 52 million pesos lang ang kanyang net worth kaya kinwestiyon ito. Sa kanyang TV program sa Net25 na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo, sinabi mismo ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ayon kay Marcoleta, hiniling daw ng mga donor na huwag silang pangalanan kaya hindi raw niya ito idineklara. Dahil public official si Marcoleta, sinabi ng ombudsman na maaaring ituring na ill-gotten wealth ang na-trace at nakumpirmang transactions na umabot sa 75 million pesos at hindi raw idineklara. Pasok ito sa kasong plunder dahil lampas ito sa 50 million pesos na threshold sa ilalim ng plunder law. Bukod sa plunder, sinampahan din siya ng kasong bribery dahil bawal sa isang public official na tumanggap ng pera o regalo mula sa private individuals dahil sa kanyang posesyon. Nakitaan ng Sandigan Bayan ng probable cause ang kaso kaya hinuli si Marcoleta noong July 6, 2026. Nakatakda sana siyang dalhin sa Quezon City Jail habang nililitis ang kanyang kaso pero kasalukuyan pa siyang nagpapagamot sa PNP General Hospital matapos ma-diagnose ng mild pneumonia at high blood pressure. Mike Defensor. Naging congressman siya ng 2 terms sa 3rd District ng Quezon City. Naging sekretary ng DENR sa panahon ni President Gloria Arroyo at naging congressman ng 1 term bilang representative ng Anak Kalusugan Party List. Nadamay siya sa 75 million pesos na kasong plunder at bribery ni Marcoleta bilang kasabwat dahil sa kanya umanong galing ang 30 million pesos. Ang dalawa pang negosyante na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu ay kasama rin sa kaso. Hinuli rin silang tatlo noong July 6, 2026 at nananatili sa Quezon City Jail habang nililitis ang kanilang non-bailable na kaso. Curly at Sara Descaya. Mag-asawang negosyante at government contractors sina Curly at Sara na naging sentro ng investigasyon kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects. Nakilala rin sila dahil sa pagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay at koleksyon ng mahigit 40 luxury vehicles sa mga interview ni na Julius Babaw at Corina Sanchez. 9 na construction companies ang pagmamay-ari o inuugnay sa kanilang pamilya. Sa kabuuan, nakakuha umano ang kanilang 9 na kumpanya ng 1,214 flood control contracts na nagkakahalaga ng halos 78 billion mula noong 2016. Bago ang kontrobersya, tumakbo rin si Sara bilang mayor ng Pasig City noong 2025 ngunit natalo kay Vico Soto. Noong December 2025, naaresto si Sara kaugnay ng mga kasong graft at malversation dahil sa umano'y 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kalaunan ay ikinulong siya sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu habang nililitis ang kanyang mga kaso. Noong June 2026, inaresto na rin si Curly kaugnay ng non-bailable malversation case sa umano'y 53.9 million flood control project sa Kalumpit, Bulacan at ikinulong sa Bulacan Provincial Jail habang nililitis ang kanyang kaso. Pina-freeze din ng mga otoridad ang ilan sa kanilang mga bank account, properties at mga sasakyan. 13 sa kanilang luxury vehicles ang kinumpiska at ipina-auction ng Bureau of Customs dahil nakitaan ng violations.
Maliban sa mga personalidad na naaresto at nakulong, mayroon ding mga kilalang tao na hanggang ngayon ay may warrant of arrest at patuloy na pinaghahanap ng mga autoridad. Harry Roque. Dating presidential spokesperson at human rights lawyer si Harry Roque na nagsilbi sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging abogado siya ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Habang iniimbestigahan ng Kongreso ang operasyon ng Lucky South 99 noong September 2024, ilang beses siyang ipinatawag sa hearing upang magpaliwanag ngunit hindi siya dumalo. Kalaunan ay umalis siya ng bansa at ayon sa Bureau of Immigration, pinaniniwalaang dumaan siya sa isang backdoor route patungong Sabah, Malaysia. Noong May 2025, naglabas ng non-bailable warrant of arrest ang Angeles City Regional Trial Court laban kay Roque, kaugnay ng kasong qualified human trafficking na may kaugnayan umano sa operasyon ng Lucky South 99. Sa kasalukuyan, nasa Netherlands si Harry Roque kung saan siya naghain ng aplikasyon para sa political asylum. Ronald Bato de la Rosa. Dating hepe ng Philippine National Police o PNP si Bato at naging pangunahing tagapagpatupad ng War on Drugs sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong November 2025, matapos lumabas ang mga ulat na umano'y may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya, tumigil na siyang dumalo sa mga sesyon sa Senado. Matapos ang halos 6 na buwang pagkawala, bigla siyang muling nagpakita sa Senado noong May 11, 2026 upang dumalo sa botohan para sa Senate President kung saan sinuportahan niya ang kaalyado ng mga Duterte na si Alan Peter Cayetano. Noong araw ding iyon, isinapubliko ng ICC ang warrant of arrest laban kay De La Rosa, kaugnay ng umano'y crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Isinailalim siya sa Senate protection kaya hindi siya naaresto. Makalipas ang 3 araw, umalis siya sa Senado at muling nagtago. Zaldy Co. Dating congressman ng Ako Bicol Party List at naging chairman ng House Committee on Appropriations, ang komite sa Kongreso na nangangasiwa sa pagtalakay ng national budget. Isa rin siya sa mga pangunahing personalidad na nasangkot sa investigasyon ng umano'y maanumalyang flood control projects. Noong July 2025, umalis siya ng Pilipinas patungong United States matapos mabigyan ng travel clearance para sa medical treatment. Noong September 2025, nang lumalim ang investigasyon sa flood control projects, binawi ang kanyang travel clearance at pinapabalik siya sa Pilipinas. Ngunit hindi na siya umuwi at kalaunan ay nagbitiw sa Kongreso. Noong November 2025, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Co kaugnay ng kasong plunder at iba pang kasong may kaugnayan sa umano'y maanumalyang flood control projects. Noong April 2026, na-detain siya ng immigration authorities sa Prague, Czech Republic dahil kanselado na ang kanyang Philippine passport. Kalaunan ay pinalaya rin siya dahil wala pang Interpol Red Notice laban sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa France si Zaldy Co kung saan siya naghain ng aplikasyon para sa political asylum. Charlie Atong Ang. Isa sa mga pinakakilalang negosyante sa industriya ng e-sabong at gaming sa Pilipinas. Noong 2021 at 2022, naging sentro si Atong Ang ng investigasyon kaugnay ng pagkawala ng 34 na sabongero na huling nakitang dumalo sa mga e-sabong events. Muling lumalim ang kaso noong July 2025 matapos magsalita ang isang whistleblower na nagsabing itinapon umano sa Taal Lake ang kanilang mga labi. Dahilan upang magsagawa ng malawakang search operation ang mga autoridad sa lake. Mariing itinanggi ni Ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Noong January 2026, naglabas ang Regional Trial Court sa Santa Cruz, Laguna ng non-bailable warrant of arrest laban kay Atong Ang at 17 na iba pa, kaugnay ng mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Habang halos lahat ng kanyang mga kasamahan ay naaresto na,
hindi pa rin natutunton ng mga awtoridad si Atong Ang. 20 million pesos ang pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang. Sino sa tingin mo ang mga susunod na makukulong at bakit? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. I-click lamang ang link sa description o comment section para sa part 1 ng video na ito.